Nag-umpisa nang mamigay ng claim forms ang gobyerno para sa libo-libong stranded OFW sa Saudi. Ito'y matapos na ilabas ng OWA ang implementing rules and regulations sa pagbibigay ng cash assistance. Pero may sumama ang loob at umangal dahil hindi sila nakasama sa mga mabibigyan ng tulong. Mula po Jeddah, may Balitang Global si Charles Tabu. Unang araw nang matanggap ang IRR sa pagbibigay ng cash assistance sa stranded OFWs, dumagsa na ang mga apektadong Pinoy sa konsulado ng Jeddah. Ang iba, inakala na dumating na ang pera para sa kanila. Meron namang nalilito kung paano maka-avail sa perang ipinangako ng gobyerno. Dahil dito, nagpatawag ng meeting ang konsulado ng 2 araw at ipanaliwanag ng OWA ang IRR. Ang sinasabi dun sa guidelines, ang manggagawa na nandito sa site ay makakatanggap ng 1,590 reals. Now, at anong requirements ng nasabing guidelines? Ang sabi, application forms lang at proof of identity. Specifically, ang pinakamagandang proof of identity, yung ikama ng mga workers, whether it be valid or expired. So, dalawa lang ang requirements. Ayon pa sa guidelines, ang stranded OFWs sa siyam na kumpanya ang pwedeng mag-claim ng financial assistance, kasama rito ang Bin Laden Group, Saudi OJ, MMG, MHAB and Brothers Trading, Alubco, Raja Almeri, Arab Tech at Real Estate Development. Sumama ang loob at umangal ang stranded OFWs na hindi napabilang sa magbebenepisyo. Sana naman lahat ng OFW na talaga nangangailangan tulungan. Huwag yung kung yung nabanggit malalaking kumpanya, yun lamang. Di ba? Dahil OFW din naman kami, dapat siguro tulungan din. Kami, yung mga kukunin namin sweldo, gaya mga kasama ko, meron 10 buwan, meron 8 buwan. Tapos 5 buwan na ako walang trabaho, mula na bumalik walang trabaho, dahil nagpain na kami ng kaso. Sila, 8 buwan ang naka-standby, walang trabaho. Nilinaw ito ng OWA Jeddah. Nagbigay po ng instruction sila Batrasul na ibigay ang impormasyon sa Manila paano po yung mga hindi kasama. So, kung ganun po ang sitwasyon at nalaman ng Manila, baka magkaroon po sila ng supplementary guidelines sa mga kumpanyang na hindi kasama doon sa guidelines na pinadala ng OWA Manila. Ayon pa sa guidelines, kailangan puntahan ng mga kawani ng Polo at OWA ang mga stranded sa kanilang mga kampo para ipaliwanag ang prosesong gagawin sa pag-claim. Mahigpit ang pagbibigay ng claim forms, sinusuri ang bawat claimant. Bawat form, pirmado ng Polo at may original stamp. Bawal ang photocopy at nakapirma ang magre-receive nito. Nakarecord din sa database ng Polo OWA ang forms at claimants. Tanong ng mga distressed OFW, kailan nila matatanggap ang perang pinangako? Dapat i-comply nyo lahat kung ano yung mga requirements. Ito, pinapan lahat, then yung ikaman nyo. Yun ang tulong nyo sa amin. Para ma-facilitate namin agad ang pag-release, i-comply nyo lahat ng requirements. At habang abala ang mga kawani ng Polo at OWA at mga kasama niya sa pag-asikaso ng kanilang mga papeles, isang OFW ang nagtityagang magsalansan ng mga karton sa isang tabi para maibenta at magkapera. Sir, ano ba yung mga nasa likuran mo? Sir, yung mga kartono, ito lang aming pinaglilibangan dito dahil wala kaming sahod. Kaya ito, gabi-gabi, minsan sa madaling araw, yun ang ginagawa namin dito. Namumulot ng karton. Namumulot lang ako kami ng karton para may pang-allowance kami sa aming sarili, saka sa pamilya. Patuloy na umaasa ang libu-libong stranded OFWs dito sa Jeddah na maresolba na ang kanilang problema sa lalong madaling panahon. Charles Tabu, ABS-CBN News, Jeddah.